Hello, what's up mga ka-farming? Update lang ako ngayon sa aking munting manukan or mini farm. Bali may binili po akong pugaran para sa aking crossbreed na basilan, native chicken. Bali kaya ako bumili nito kasi yung mga inahin ko tulad niya, nakikita niyo yan. Yan. Malaki po yan, malaki. Hindi yan normal na na native lang na klase yung dito lang sa amin. Maliliit kasi dito sa amin eh. Siguro mga mga 1 kilo lang. Yan yung mga ganyan na crossbreed ko, umaabot ng halos 2 kilo po yan. Yan mga 1.8 kilos o ba? 1.7 mga ganyan. Laki po yan. Halos 2 kilos. So kaya ako bumili nito. Ito guys, oh. Yan. Ito. Yan. Actually, inano ko na eh. In-install ko na siya. Ayan, kinabit ko na. Pati yung isa nandun, oh. Ayan, oh. Yung isa, ayan. Ito guys, yan. Binili ko lang to ng bali 7 piraso 500 pesos. So naka-discount ako. Actually 80 pesos each yan eh. Pero ang tawad lang ako ng 7 is 500. May dalawa pa akong hindi na nakakabit yan. So kakabit ko to pag may time ako. Compare dito guys sa aking nabili noon. Yan. Yan po. Maliit po. So tama lang sa medyo maliit na inahin. Ayan. So sana tapos ko to ngayon. I-install ko na yung 1, 2, 3, 4, 5. So may 2 pang natitira. Sana matapos ko to. Ito guys yung yung pang ng mga damit, yung basket plus bali sira na po ito. Ginawa ko na rin ng pugad ng manok. Pati itong isa yan, oh. Yan. So at least may mga ideya kayo kung mayroon kayong basket sa inyo, mga ganyan na tinatapon lang, wag niyong itapon. Kung may mga manukan kayo, pwede niyo pong i-convert to pugaran or pugad ng mga manok. Maganda naman guys kasi yan, makapal naman din yan. Makapal siya. So ang ginawa ko dito sa gilid ng pabahay ng manok ko is nilagyan ko lang siya ng kahoy, yan, ganyan. Yan. Ito, yan. Saka dito 3. Yan, may isa doon. Tapos binantingan ko ng nylon number 70. Ito, 2 yun, oh. Tinali ko rin dito. So parang maging pantay siya. At nakakatipid din guys kaysa bumili ka pa ng kahoy or 2x2. Mahal pong isang piraso niyan. At least almost 100 each. So ito na lang. So nakakatipid po. Ayan, yan ang ginagawa ko. Nilagyan ko ng kawayan saka kahoy. Yan. Parang dapuan nila habang kung mangiitlog sila. So kung titingnan mo guys yan, oh, papakita ko. May itlog na po yan, oh. Ayan yung itlog guys, oh. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So lalaki guys, oh. Tapos ito rin isa. Ayan to. Okay, so ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So kita mo guys. Maganda kasi maluwag siya yan. Maluwag, oh. So bagay sa kanila. So itong mga luma, yan. Siguro pag may pandagdag na rin ako, so papalitan ko or basta kung ano na lang. Kasi nangingitlog pa rin naman sila dyan. Tulad niya na, naglilimlim. So yun guys. Ito lang yung ginawa kong paraan tulad nito. Yan, no.
Ayan, DIY lang. Kasi hindi naman ako marunong kasi magkarpintero nito eh. So yan, tinalian ko lang yung pinako ko dito. Yan. Dito. Tinalian ko siyang number 17 na nylon, double. Tinali ko sa taas. Tinantay ko, kumbaga, tapos nilagyan ko ng sahig, 3 kahoy yan. 1, 2, 3. Yan. Patungo dun. Yan, yan. Yan. Ito. Yung isa, nandiyan na rin po guys. Yan. At sana maging okay na kasi nag-ano sila, mangitlog yung minsan nagsama-sama sa isang pugad. Minsan 3 pa nga 4. Kung saan nangitlog yung isa, doon na rin yung 3. Hindi ko alam kung anong nahanap nila sa pugad. Bakit yung iba hindi nila gusto yung mampugad. So kaya since na yung mga ina kaya nga pala na naisipan kong bumili dahil baka naman na kulang para sa kanila o baka hindi nila nagustuhan lang yung mga ganyang klase pugad. Ayan. Tsaka sana okay na rin. At tuloy ng kanilang pangitlog at hindi na magsama-sama. Yan ang issue ko rin eh, yung magsama-sama sila. So medyo problema ako kung paano susolusyonan. So ang ginagawa ko, pinabayaan ko muna ng itlog silang lahat. Doon, tapos kinuha ko, nilagay ko sa incubator. So yung matitira, yun ang palimliman. Tapos yung mga manok na gusto na naglilimlim doon sa isang pugad, ginawa ko, kinulong ko yung iba. Tinira ko lang yung isa na para sila talaga maglilimlim kasi mababasag ang mga itlog pag binabayaan mo. Or hindi napipisa, maraming hindi mapipisa. Nasubukan ko na yan, yung mga ganyan, na pinabayaan ko lang yung 2. Sus, kalaunan. Pagpisa ay dalawa lang napisa sa mga itlog, yung 12 puro binugok. So kasi yung init nila hindi na hindi na bagas hindi na ibibigay ng tama dun sa itlog kasi 2 sila eh. So nagkaroon ng singaw o yung space. So yung init instead punta sa itlog palabas. Kasi nga nadidisturbo din sila sa araw-araw kasi 2 ba naman. So magkakaumpugan sila doon, so yun. Malaking tendency na nababasag yung mga itlog, yun, problema pa, mababaho na doon. So parang maiwasan, kinuha ko na lang at yun, pinabayaan ko yung sa huli, tapos kinanggal ko na yung inahin na sumasama doon at kinulong ko. Paliping isipan ko pa kung ano, baka may nakaalam dyan guys, comment down below lang kung ano mga ginagawa nyo dyan sa ganong issue na nagsasama-sama yung kahit ang dami mong pugad dito. Dito na lang guys ang aking update ngayon sa aking munting farm. Yung mga nanonood dyan at hindi pa nakasubscribe, please subscribe and comment down below. Share lang natin yung mga knowledge natin about sa backyard farming sa mga manukan. At ako yung baguhan lang din po nito. So yun, mag-share lang tayo guys sa mga knowledge at kung ano mga experience natin. So maraming salamat po sa mga nanonood at God bless sa lahat. Bye.